Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, ang akda na isinulat ni Armando F. Capuan na ang pamagat Dalawang Mukha ng Siyensya. Ikalawa, mahahalagang tanong at sagot ukol sa akda. Iyong pakinggan ang salaysay ng akda na isinulat ni Armando F. Capuan na ang pamagat Dalawang Mukha ng Siyensya. Napakaingat na tao ng mga siyentipiko kapag nais nilang suriin ang isang bagay. Sinisikap nilang ibukod hanggat maaari ang sistemang ito at gawin itong napakasimple hanggat makakaya. Ideal sa siyensya na ibukod ang mga paisa-isang epekto ng mga paisa-isang kadahilanan. Sa kasamaang palad, bihirang-bihirang tumakbo sa ganitong ideal na antas ang kalikasan. Ang mga simple't pang-araw-araw na bagay ay kombinasyon ng maraming nag-uugnayang kadahilanan at nang sa gayon din karamit kasalimuot na nag-uugnayang epekto. Sa isang likas na bagay, tulad ng ulan, nawari nagaganap ng di kinasasangkutan ng tao, hindi natin ito gaanong iniintindi. Ngunit tayo'y nababahala kapag ang mga aktibidad ng tao ay tuwirang impluensya at tuwirang naimpluensyahan ng isang likas na pinomenon, lalo na't pang-ekonomiya ang mga aktibidad na ito. Halimbawa ng ganitong pinomenon, ang mabilis na paglago ng nilad o water lily sa ibabaw ng Laguna de Bay. Sa maraming lugar sa paligid ng lawa, biglang nahinto ang pangingisda sapagkat natabunan na ang lawa ng makapal na halamang 3 pie sa ibabaw at ilan pang pie sa ilalim. Dahil sa labis na kapal nito'y hindi man lamang mailunsad mula sa pampang ang mga bangka ng mangingisda. Makakita man ang mga mangingisda ng puwang na may tubig na mapaghahagisan ng lambat, ang biglang bugso ng hangin ay mabilis na tumatangay sa nakapaligid na nilad upang pumulupot ito na tumatangay sa lambat. Napakalubha na ng nagiging epekto nito sa kabuhayan. Bumaba na ang kita ng mga taong umaasa sa pangingisda sa lawa. Dahil dito'y hindi mabayaran ang mga inutang para sa kagamitan sa pangingisda at ang buhay nila'y naging sangkahig santuka na lamang. Sa problema ng environmental pollution o pagpaparumi sa kapaligiran, kapansin-pansin kung paanong ang magagandang intensyon sa isang larangan ay nagkakaroon ng masasamang epekto sa iba namang larangan. Ang paglikha sa mga sabong panlinis na nagkakataong nababase sa petrolyo tulad ng karamihan sa mga modernong kemikal ay itinuturing na napakabuting bagay at humantong sa paggamit dito sa halos lahat ng modernong puok tahanan ng mga tao. Subalit upang umubra, ang mga formula na sabon ay kailangang gumamit ng napakaraming aditibong phosphate. Sapagkat ang sabong pampaligo at panlinis ay ginagamitan ng tubig. Sapagkat karaniwang itinatapon ang gamit na tubig, lumalaki ng lumalaki ang konsentrasyon ng phosphate sa mga batis, ilog at lawa, kasabay ng paggamit ng sabon. Ang phosphate kasama ang nitrate ay mahalagang bahagi ng pagkain ng mga tubig at ang pagdami ng sustansyang ito ang dahilan ng pagkapal ng mga hanggang sa yaong mga tubigan na dati bumubuhay sa maliliit at matatag na populasyon, naging berdeng sopas at may panahong taon-taon namamatay at bumabaho. Ang ganitong pagpapataba sa pamamagitan ng sustansya na humahantong sa pamumukadkad ng alga, ang isa sa pangunahing sanhi ng pagtanda ng mga tubigan o yaong tinatawag na eutropikasyon. Bukod sa pagbaba ng kalidad ng tubig, ang tubig na may alga ay hindi maiinom sa lain man. Ang eutropikasyon ay makaaambag pa sa mga pangyayaring nakasira sa kabuhayan, tulad nitong nakaraang pagkamatay ng mga isda sa mga baklad sa Laguna. Makikita ang pagdadalawang mukha ng siyensya sa naganap sa Laguna. May pagsisikap na makagawa ng kabutihan pang-unlad sa pamamagitan ng siyensya. Subalit sa halip na kabutihan ang idulot ng siyensya, ang di inaasahang epekto ay kapahamakan. Mangyari pa,
Iba ito sa buktot na tendensyang sinasadya man o hindi ay may layong makapinsala sa pasimula pa man. Napakaraming negosyante ang sa kasamaang palad ay nasa kategoryang ito. May mga masisibang may-ari ng trosuhan na kumakalbo sa mga bundok. Mga nanghuhuli ng balyena na halos nakalipol na sa ilang uri ng balyena. Mga taga-manupaktura ng kemikal na nakalason na sa kilo-kilometrong ilog at ikta-iktaryang lupang agrikultural. Ang nakapanghihinayang sa pagdadalawang mukha ng siyensya ay ang bagay na tunay na nagsisikap makagawa ng mabuti ang mga taong kasangkot sa iba't ibang aktibidad kaugnay nito. Kaya't inihihimatong man ng maingat na pagsusuri na maaaring makalikha ng pinsala, mahirap na ring maneutralisa ang kanilang marubdob na pagsisikap. Paanong kakalabanin mo ang mas malawak na empleyo, mas malaking produksyon ng bigas, mas mataas na GNP? Paano haharapin ng mga siyentipiko ang ganitong pangyayari? Ano ang kailangan upang ito'y maunawaan? Ano ang ating magagawa tungkol dito? Nitong nagdaang panahon, maraming siyentipiko ng kalikasan ang nagpalagay na dapat tayong gumamit hindi lamang ng utak sa pagharap sa napakakomplikadong mga sistema tulad ng problema ng eutropikasyon, gaya ng paggamit natin hindi lamang ng lakas ng muscle upang gampanan ang ating aktibidad. Dapat nating harapin ang tunay na masalimuot na kalagayan ng mga likas na pinomena sapagkat ang siyentipikong ideal ang nagbubukod at simplikasyon ay hindi uubra sa ganitong larangan. Ngunit upang makapagtrabaho man lamang sa ganitong kapaligiran na wika ng isang siyentipiko ay magulo, hindi maaaring utak lamang ang gagamitin. Ang ganitong larangan ay siyentipikong pagsisikap na hindi pa lubos na kilala at nasasaliksik sa bayang ito. Ang tekstong inyong narinig, ang sanggunian ay komunikasyon at lipunan, mga babasahin sa wika at lipunang Pilipino para sa kolehiyo at universidad nina Antonio N. Buenaventura, P. Constantino at iba pa, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Universidad ng Pilipinas, Lungsod ng Quezon. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito, ang mga mahahalagang tanong at sagot ukol sa tekstong ating binasa. Unang tanong, paano dumami ang mga nilad o water lily sa lawa at bakit naging problema ito ng mga mangingisda? Ayon sa teksto, dumami ang mga nilad o water lily sa lawa dahil sa aktibidad ng tao. Lumaki at dumami din ang mga baklad na dahilan ng pagtaas ng level ng fertilizer at kemikal sa tubig. Nagpaparami ang mga ito ng nutrients tulad ng phosphate at nitrogen. Sa paglago ng water lily sa lawa, natakpan ang malaking bahagi ng tubig at wala nang mapaghagisan ng lambat ang mga mangingisda na isa sa sanhi ng kanilang pagkalugi. Ikalawang tanong, paano nakatulong ang paglikha ng isang produkto sa buhay ng mga tao at naging epekto nito sa ibang larangan? Ayon sa naunawaan sa teksto, isang halimbawa narito ang paglikha ng sabon na ginagamit ng tao at sa loob ng tahanan. Ito ay nakakatulong upang mapagaan ang paglilinis ng tao sa anumang bagay, epektibong pantanggal ng dumi sa mga gamit at sa katawan. Ngunit ang sabon ay may maraming aditibong phosphate at kailangan ng tubig kapag ginamit. Ang gamit na tubig na itinatapon mula sa mga tahanan ay napupunta sa mga ilog at lawa. Dahil sa mataas na konsentrasyon ng phosphate kasama ang nitrate ay kumapal ang mga organismo at alga sa tubig, kapalit ng kalinisan dulot ng sabon pagdumi naman ng tubig sa ating paligid. Ikatlong tanong, bakit sinabi ng may akda na may dalawang mukha ang siyensya sa naganap sa lawa ng Laguna? Mula sa siyensya ang mga makabagong panlinis sa loob ng tahanan, makinarya na nagpapagaan ng trabaho at buhay ng bawat mamamayan. Ngunit ang dumi at naiiwan ito sa kapaligiran ay lubhang mapaminsala sa kalikasan. Kaya dalawang mukha ng siyensya sapagkat kung may mabuting dulot sa tao at pamayanan, may malaking polusyon naman na naiiwan sa kapaligiran na nagiging dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan.
Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.